Alamat ng Ibong Adarna. Haring Fernando, Reyna Valeriana, Don Pedro, Don Diego, Don Juan, Doña Juana, Doña Leonora, Ermitanyo, Leproso, matandang lalaking uugod-ugod, Lobo, Haring Salermo, Higante, Doña Maria Blanca, Serpiente. Isang gabi, samantalang natutulog si Don Fernando, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip at siya ay nagkasakit. Ang kanyang panaginip ay tungkol kay Don Juan, na siya daw ay inihagis sa isang balong malalim ng dalawang lalaki. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng manggagamot sa Birmania upang gamutin ang hari. Ngunit walang makapagpapagaling sa kanya. Hanggat isang ermitanyo ang dumating at nagsabi na ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang 7 awit ng Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ay matatagpuan sa puno ng Pedra Platas sa bundok ng Tabor. Isinugo ng hari ang kanyang 2 anak na lalaki upang hanapin ang Ibong Adarna. Ang una ay si Don Pedro at sumunod ay si Don Diego. Ngunit sila ay nabigo sa paghahanap ng Ibong Adarna. Dahil sa labis na pagod, sila ay nakatulog sa ilalim ng isang puno na kumikislap ang mga dahon na parang diamante. Kapag dumapo ang Ibong Adarna sa kalaliman ng gabi, ito ay umaawit at pagkatapos ay umiipot. Nang matakan ng Ibong Adarna ang 2 prinsipe, sila ay naging bato. Makalipas ang 3 taon, Lumipas ang 3 taon, ngunit hindi na nakabalik ang 2 prinsipe. Dahil dito, natakot si Don Fernando na isugo ang kaniyang bunsong anak na si Don Juan, dahil baka magkatotoo ang kaniyang panaginip. Ngunit nagpumilit si Don Juan na hanapin ang Ibong Adarna, samantalang si Don Juan ay naglalakbay upang hanapin ang Ibong Adarna. Nakita niya ang isang kitungin na humingi sa kanya ng pagkain. Dahil si Don Juan ay may magandang kalooban, ibinigay niya ang kanyang huli-huling baon na tinapay sa matandang lalaki na kitungin. Dahil dito, tinulungan siya ng kitungin kung papaano matatagpuan niya ang Ibong Adarna. Sinabi nito na mayroong isang maliit na bahay malapit sa bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo na magbibigay sa kanya na kaalaman kung papaano mahuli ang Ibong Adarna. At ibinilin din na matanda na huwag siyang hihimlay sa isang puno na kaigaya ng anyo. At nagtungo si Don Juan sa bahay ng ermitanyo. Pinatuloy naman si Don Juan sa bahay ng ermitanyo at inayayahang kumain. Nagulat si Don Juan nang makita niya na ang pagkain na inalok sa kanya ay ang kanyang tinapay na ibinigay sa isang kitungin. Kaya't iniisip ni Don Juan na ang ermitanyo at ang kitungin ay iisa. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng 7 dayap na matalim na malabaha at gintong sintas. At kanyang sinabi na tuwing nakakanta ang Ibong Adarna, kailangan sugatan niya ang kanyang kataw at patakan ng katas ng dayap ang sugat upang hindi siya makatulog. Kailangan din niyang umiiwas kung ang ibon ay umipot pagkatapos umawit ang 7 awit. At kapag nahuli na niya ang Ibong Adarna, dapat talian niya ito ng gintong sintas na ibinigay sa kanya ng ermitanyo. Naging tagumpay si Don Juan na makita at mahuli ang Ibong Adarna ayon sa bilin ng matanda. Dinala niya ang Ibong Adarna sa bahay ng ermitanyo na doon ay inilagay sa isang hawla ng ibon.
Kanya ring nailigtas ang kanyang dalawang kapatid na nang nabuhusan niya ito ng tubig ayon sa utos ng ermitanyo. Ngunit sa kabila ng mga ito, nainggit si Don Pedro kay Don Juan at sinabi niya kay Don Diego ang kanyang masamang balak kay Don Juan. Sumang-ayon si Don Diego sa masamang balak ng kanyang kapatid. Kanilang sinaktan si Don Juan hanggang siya ay mawala ng malay. Kinuha ni na Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Gayunpaman, pagdating nila sa hari, hindi humuni at umawit ang ibon. Samantala, nagdasal si Don Juan na dahil sa hindi siya halos makagapang sa bugbog na tinanggap mula sa dalawang kapatid. Isang matanda ang tumulong sa kanya at siya'y hinilot hanggang gumaling. Dagli siyang umuwi at sa kanyang pagdating sa kaharian, nagpalit agad ng balahibo ang ibon at bigla itong umawit. Ang kanyang 7 mga awit ay pagtungkol sa ginawa ng dalawang prinsipe kay Don Juan na doon din gumaling ang hari. Nais ni Don Fernando na parusahan ang kanyang 2 anak dahil sa kanilang ginawa kay Don Juan. Ngunit paglaoy nagbago din ang kanyang isip dahil sa pakiusap na rin ni Don Juan. Ngunit isang gabi na nagbabantay si Don Juan sa ibong Adarna, siya ay nakatulog at hindi na malaya na pinakawalan ni na Pedro at Diego ang ibon. At tumipad ang ibon papalayo sa kaharian ng Birbania. Ipinasya ni na Juan na umalis at magpunta sa bundok ng Armenia dahil sa takot na siya ang pagbintangan na nagpalaya sa ibon. Ngunit siya ay pinahanap ng hari sa kanyang 2 kapatid. Natagpuan si Don Pedro at Don Diego si Don Juan sa Armenia. Sa kanilang paglalakbay pabalik, isang araw nakakita sila ng isang balon. Sila'y bumaba doon ngunit tanging si Don Juan lang ang nakaabot sa pundo ng balon. Doon nakita din niya ang mga magagandang prinsesa na si Juana at Leonora. Ngunit sila ay binabantayan ng serpente na may 7 ulo at higante. Napatay ni Juan ang higante at ang serpente. Dahil doon, sumama sila Prinsesa Juana at Leonora kay Juan palabas ng balon. Ngunit naiwan ni Leonora ang kanyang singsing sa isang lamesa. Dagling binalikan ni Juan ang singsing, ngunit 10 di pa lamang si Juan. Patungo sa ilalim ng balon ay dagling pinutol ni Pedro ang lubid. Nahulog si Juan sa ibaba ng balon at siya'y labis na saktan. Subalit inutusan ni Leonora ang kanyang alagang lobo upang tulungan si Don Juan at sila'y umalis na patungo sa Birbania. Nang makarating sa Birbania, si Diego ay ikinasal kay Juana. Ngunit si Prinsesa Leonora ay humingi ng 7 taon bago magpakasal kay Pedro. Si Don Juan naman ay nakaligtas na rin mula sa balon sa tulong ng lobong alaga ni Leonora. Nakuha na rin niya ang singsing nito. Samantala siya ay pabalik na sa Birbania. Nakatulog siya sa ilalim ng isang puno na siyang pagdating ng ibong Adarna. Ngunit siya ay nagising at nirinig ang awit ng ibong tungkol sa isang mas magandang prinsesa na si Maria Blanca na anak ni Haring Salermon ng kaharian ng Delos Cristal. Nang narinig niya ito, siya ay nagpasya na hanapin ang kaharian ng Delos Cristal. Ngunit hindi niya ito matagpuan hanggang naglakbay siya sa ika-5 bundok upang hanapin ang isang ermitanyo na may edad na 500, subalit hindi rin alam ng ermitanyo ito ang Delos Cristal. Kaya ipinasya ng ermitanyo na siya'y papuntahin sa ika-7 bundok upang hanapin naman ang isang ermitanyo na may edad na 700.
Sa tulong ng isang agila na sinakyan ni Don Juan, siya ay nakarating sa kaharian. Ngunit ang bilin ng agila, siya ay dapat magtago kung ang tatlong prinsesa ay maliligo tuwing ika-4. Pagkagayon, itinago ni Don Juan ang damit ni Doña Maria at pagkatapos maligo nito, ay hinanap ni Maria ang kanyang damit. Ngunit paglipas ng isang oras ay nagpakita na rin si Juan at ipinahayag ang kanyang malinis na layunin sa prinsesa. Gayunpaman, hindi nagalit ang prinsesa at ibinilin niya ang kanyang gagawin kapag siya ay nakita ng Haring Salermon. Gayunpaman, hindi nagalit ang prinsesa at ibinilin niya ang kanyang gagawin kapag siya ay nakita ni Haring Salermo. Sinubok ni Haring Salermo si Juan. Naging mahigpit ang mga pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo kay Juan. 7 pagsubok ang ginaanan ni Don Juan at ito'y pawang matagumpay sa pamamagitan ng mahika ni Doña Maria Blanca. Subalit, napag-alaman ni Doña Maria Blanca na ibig ipakasal sa isang tiya sa Inglaterra ng kanyang ama si Don Juan. Nagkaroon ng labo-labo at nagtanan ang dalawang magkasintahan. Subalit isinumpa ni Haring Salermo ang malilimot ni Don Juan, si Doña Maria Blanca. Kapag may ibang babae ang unang tumingin sa mata ni Don Juan. Nangyari nga ang sumpa ni Haring Salermo, kaya't si Don Juan ay itinakdang ipakasal kay Doña Leonora. Nagalit si Doña Maria Blanca at sa araw ng kasalan ay dumating itong bihis ang isang magandang kasuotan at sakay sa magarang karuro. Sa pamagitan ng mahika ni Doña Maria Blanca ay naaalala ni Don Juan kung sino ang tunay niyang iniibig at hiniling niya na silang dalawa ni Maria Blanca ay ipakasal. Ibong Adarna